So ayan na nga mga parikoy, panibagong araw at syempre panibagong kaalaman tayo ngayon, at sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo or ituturo ko sa inyo ang aking kaalaman dito sa paggamit ng vernier caliper, kung saan ginagamit natin ito sa pagkuha ng mga measurement, length, inside diameter, outside diameter, kung saan ang tool na ito mga parikoy ay almost to be accurate. So kapag marunong kang gumamit nito mga parikoy ay makukuha mo talaga kung ano ang tamang measurement ng bagay na iyong kinukuhaan ng measurement dito mga parikoy. So ayan na nga, vernier caliper mga parikoy. So bago tayo magsimula sa ating tutorial sa paggamit nito ay kailangan muna natin itong i-familiarize. So sa ibabang bahagi mga parikoy yung ating tinatawag na outside diameter. So kapag kumukuha tayo ng distansya na sa labas na bahagi, katulad mamaya sa ating example mga parikoy, is gagamitin natin yung outside diameter, at yung inside diameter mga parikoy pag kukuha tayo ng diameter sa loob or katulad ng mga main bearing or mga bearing. So sa dulong bahagi mga parikoy pwede tayong kumuha ng distansya ng length, at yung mga numbers naman sa gitna is yung ating main scale, at saka yung movable naman na mga guhit is yung ating vernier scale. So bago natin gamitin mga parikoy yung ating caliper dito is i-test muna natin ito for accuracy. So sa pag-test ng accuracy mga parikoy is i-test natin yung ating 0 sa main scale at saka 0 sa vernier scale is totally nag-a-align yan sila mga parikoy. So dito naman sa panghuling bahagi is yung sa ating vernier scale, yung 0 dyan, yung 0.0 is naka-align yan siya sa kahit anumang guhit sa kanyang itaas. So ibig sabihin ito ay naka-accurate mga parikoy since naka-align dito yung 0 sa main scale at saka vernier scale, at yung 0 sa ating vernier scale is tumama naman sa guhit ng ating pinaka 39 sa main scale. So tama yung ating accuracy. So dito mga parikoy makikita nyo na 0 hanggang sa 10 is equals yan to 1 cm. So ibig sabihin na 0 to 10 may 10 guhit yung equivalent sa ating 1 cm, kung saan siya naman ay equivalent sa 10 mm or 10 mm. So kung suma total mga parikoy, kung titingnan natin itong kabuuan ng ating caliper is umabot siya hanggang sa 200 mm yung kanyang maximum na pwedeng i-reading. So ibig sabihin mga parikoy magsisimula tayo sa 0 dito at aabutan natin yung 200 is equivalent yan sa 20 cm, since yan yung ating calibration sa ating caliper mga parikoy, or equivalent natin ito sa 200 mm. So 20 cm is equal to 200 mm mga parikoy. So dyan natin yan makikita sa reading ng ating main scale. So ngayon naman mga parikoy, dahil tapos na tayong mag-familiarize sa ating main scale, is dito naman tayo mag-familiarize ngayon sa ating vernier scale. So ano nga ba itong vernier scale mga parikoy? So gaya ng sinasabi ko kanina, ito yung nasa ibaba kung saan siya yung movable part natin or movable scale. So ito mga parikoy yung nagte-test for accuracy ng ating reading, ng ating distance na ating kinukuha, yung ating vernier scale. So dito sa ating vernier scale mga parikoy, para mas maintindihan natin ito ng maigi, is gawa natin ito ng kaunting diagram or kaunting illustration sa ating main scale. So ibig sabihin mga parikoy na 0 hanggang sa 10 is equivalent yan sa 1 cm gaya ng sinasabi ko kanina, at eto naman sa ating movable part or movable scale is may reading yan na 0, 0.1, 0.2 hanggang sa 0.9. So yung calibration na yun mga parikoy na nakita natin sa ating vernier scale is dito lang yan nakapaloob sa ating 1 mm. So ibig kong sabihin mga parikoy na sa loob ng isang guhit or 1 mm is mayroon yang accuracy na 20 na guhit or 20 na calibration. So ganun siya ka-accurate mga parikoy, hindi man natin siya makikita sa ating main scale, is kaya natin siyang
makalculate or masukat sa tulong ng ating Vernier scale. So ito yun mga parikoy, kung bibilangin natin itong malaki at maliliit na guhit sa ating Vernier scale is suma total yan yung 20 guhit na sinasabi ko. So sa bawat guhit niyan mga parikoy is mayroong 0.05 mm. So para mapatunayan natin mga parikoy na yan yung reading natin is i-divide natin yung isang guhit or 1 mm tapos i-divide natin siya sa 20 kaguhit is makakakuha tayo ng sagot na 0.05 mm. So ganyan yung kanyang accuracy. Nasa loob ng isang mm sa itaas na bahagi is equivalent siya na mayroong 20 na guhit mga parikoy. So ganun siya ka-accurate kung kumuha ng sukat. So ngayon mga parikoy, isang actual na demonstration kaagad tayo or isang actual na calculation yung ating gagawin para mas maintindihan ninyo mga parikoy ang tamang paggamit nito at ang pag-calculate nito. So dito mga parikoy, example natin is yung ating ulo ng ating bolt dito. Isusukatin natin kung ilang mm nga ba ito, kung tama ba ito sa ating ginagamit sa pang-araw-araw dito sa barko. So yan mga parikoy, pagkatapos mong kumuha dito is laging tandaan na ilagay siya sa pinakagitnang bahagi ng ating ngipin ng caliper. So iwasan nating idikit mga parikoy dito sa pinakadulo since hindi pantay yung bagay dyan at hindi tayo makakalculate ng accuracy. So dito natin ilagay mga parikoy sa gitnang bahagi. So sa paglagay naman is titingnan natin sa angle mga parikoy kung ito nga ba ay naka-perpendicular or nakatama yung kanyang dalawang ngipin sa tamang posisyon. So once natapos ka na mga parikoy, pwede mo nang isarado dito yung ating lock nut para hindi na magalaw at ma-check na natin or ma-test na natin kung ilan ang kanyang sukat for accuracy. So unang technique na ginagamit natin dito mga parikoy is kuhanin mo muna yung distansya sa kanyang main scale since yan yung ating kinukuhanan ng base sa ating base or sa kanyang tutuong sukat. So dito mga parikoy, mapapansin nyo na lumagpas lang siya ng bahagya sa ating ika-23 na mm. So 23. So dahil hindi siya umabot sa 24 mga parikoy at lumagpas siya sa 23, so automatic may reading kaagad tayo na 23.00 mm dahil yan yung accuracy natin sa ating main scale. So isusulat na natin kaagad yan mga parikoy. So laging tandaan mga parikoy na sa sukat na kuha natin sa ating main scale is always yan na naka whole number. So yung decimal natin is dito tayo kukuha sa ating Vernier scale. So ayan mga parikoy, kung mapapansin nyo is halos kumalahati siya dito sa 23 at saka sa 24. So dahil sa yung ating Vernier scale is meron siyang 0, 1 up to 9. So yung kalahati niya mga parikoy is nasa 5. So dito tayo mag-focus, magtingin sa mga guhit kung saan yung pinakatumama sa Vernier scale at sa guhit ng ating main scale. Since andito nga siya malapit sa gitna is titingnan natin yung 4, 5 at 6 at dito mga parikoy mapapansin natin na yung guhit natin dito is accurately tumama siya sa 0.5 natin mga parikoy. Ayan, pansinin niyo yung maigi na naka-align si 0.5 natin sa kanyang pinakataas na bahagi sa main scale. So papapansin nyo mga parikoy si 0.5 at saka yung ulo ni 0.5 is naka-align sa isang guhit. So ibig sabihin yan yung ating reading sa ating Vernier scale mga parikoy. So ibig sabihin add tayo ng 0.50 dahil nga point yung reading dito. So totally kung i-add na natin sa mga parikoy si main scale at saka si Vernier scale is makakakuha tayo ng 23.5 mm. So ayan, i-check natin mga parikoy is accurate naman yung ating reading. So dito pwede mo nang i-cancel yung 0 mga parikoy since pwede mo nang hindi yan ilagay. So check yung ating answer dito, tama naman si 23.5 mm. So eto mga parikoy yung example na sinasabi ko kanina. Kunyari yung bearing natin is kukuha na natin ng outside diameter. So kanina mapapansin nyo naman na yung reading ng ating outside diameter is accurate siya dahil nga yan yung sukat sa ating bearing. So dito naman expected natin na yung inside diameter ng ating ating bearing
is nasa 15. Since accurate nga mga pare ko yung bearing natin, bago yan, hindi pa yan nagalaw. So accurate yan mga pare ko sa sukat ng ating Vernier caliper since wala namang sira yung ating caliper. So ganun ang diskarte mga pare ko sa pagkuha ng outside diameter at saka sa inside diameter. So dito mga pare ko isang tutorial pa tayo or isang example pa tayo dito ng example para mapakita natin kung tama ba yung ating pagka-calculate or accuracy ng ating ginagawa. So eto mga pare ko, mapapansin nyo na lumagpas na siya sa 41 at hindi siya umabot sa 42. So automatic yung reading natin is whole number. So meron kaagad tayo mga pare ko na 41.00. So whole number lagi yung main scale natin mga pare ko. So dito naman is mag-a-add or mag-additional na tayo sa ating Vernier scale since hindi nga siya tumama sa whole number yung ating 0 dito. So ngayon is magbabase na tayo mga pare ko dito sa ating Vernier scale. So since mapapansin natin na malapit siyang umabot sa 42 sa main scale, is dito tayo titingin sa 0.5 hanggang sa 920 sa ating Vernier scale. So ayan mga pare ko, kung busisihin natin ng maigi is mapapansin natin na si 0.70 is umabot siya sa halos accurate yung kanyang guhit dito. So si 0.7 yung ating unang tansya at mapapansin natin mga pare ko na wala nang iba pang medyo naka-align, si 7 lang talaga. So ibig sabihin add tayo ng 0.70 mm. So suma total mga pare ko makakakuha tayo ng sagot na 41.70 mm. So ito naman yung ating panghuling example mga pare ko. So medyo complicated ang pangatlong example nito. So kung titingnan natin mga pare ko, lumagpas siya sa 23 mm at hindi naman siya umabot sa 24. So automatic mga pare ko, pag ganitong sitwasyon, kukunin natin yung before na whole number which is 23 dahil nga hindi pa siya umabot sa 24. So mag-a-add na tayo mga pare ko dito sa ating Vernier scale. So kung titingnan natin na maigi, is lumagpas siya kanina sa 23 at malapit siyang mag 24. So dito mga pare ko, focus tayo sa 0.6, 0.7, 0.8 at saka 0.9. So makikita nyo mga pare ko na tumama dito yung guhit sa gitna ng 0.8 at saka 0.9. So balikan natin mga pare ko si 0.8 at yan na ang ilagay natin sa unang additional natin. So ilagay natin mga pare ko si 0.80 at mag-a-add tayo since may kalahati pa nga bago umabot sa 0.9. So suma total yung sagot natin mga pare ko is 23.85 mm. So yan yung accuracy ng ating pagkakakuha mga pare ko. So ito naman mga pare ko, panghuling example natin is kukuha tayo ng length dito sa ating socket. So ayan mga pare ko, itutusok nyo siya sa pinakailalim na sagad at yung katawan naman ng ating caliper is isasagad nyo rin mga pare ko dito sa itaas na bahagi ng ating socket. So ayan mga pare ko, pagkatapos nyong maisukat yan is ilalak na natin ito. So ito mga pare ko, iiwan ko sa inyo ang katanungan nito at syempre i-comment nyo dito sa ating comment section kung ano ang tamang reading na inyong nakuha. So kapag nasagutan nito mga ng tama mga pare ko is magpapag-giveaway tayo sa ating mga susunod na mga video. So salamat sa inyo mga pare ko. So mag-comment kayo sa tamang sagot dito. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, na may marami kayong natutunan sa aking kaunting video tutorial kung paano mas mapadali maintindihan yung paggamit ng ating Vernier caliper. So iba't iba man ang design ng mga caliper mga pare ko, meron ding dito sa ating Vernier scale is gumagamit sila ng mas maraming guhit or yung reading na dito is umabot na sa 0.02. So ganun pa rin mga pare ko ang working principle ng ating Vernier caliper. Ang importante dyan is marunong tayong bumasa or kumilatis kung anong guhit ng ating Vernier scale ang tumama sa isang guhit ng ating main scale. So ganun lang kasimple yung paggamit dito mga pare ko. Kailangan lang talaga ng practice at tamang calibration ng ating caliper para makuha natin ng maayos yung tamang reading. So maraming salamat sa inyo mga pare ko. God bless inyo dyan. Laging mag-iingat sa inyong lahat at peace.